May prediction po ang ARK Invest sa pamumuno ni Madam Katie Woods. Naabot daw si Bitcoin ng $1.5 million bago pa sumapit ang taong 2030. Oo, tama po ang narinig ninyo. $1.5 milyong kada Bitcoin. At hindi lang yan, may posibilidad pa raw na lumampas ito hanggang $2.4 million. Pero paano nga ba ito mangyayari? At posible ba ito sa totoo lang? Kaya sa video na ito ay hihimay-himayin natin ang prediction na ito. Bakit ito sinabi ng ARK Invest? Ano ang mga dahilan nila? At ang pinakamalaga ay ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang kikita po natin dito ay ang larawan ni Madam Katie Woods. Siya po ang namumuno ngayon dito sa ARK Invest. At siya na rin mismo yung nagsabi na aabot daw si Bitcoin sa presyong $1.5 million bago sumapit ang taong 2030. Yan, si Madam Katie Woods, CEO ng ARK Invest, ay kilalang bullish po kasi o sobrang positibo ang kanyang pananaw pagdating kay Bitcoin. Sa isang panayam sa kanya kamakailan sa CNBC, muli niyang pinanindigan ang kanyang paniniwala na lalagpas po ng $1.5 million ang halaga ni Bitcoin bago mag-2030. Ayon po kay Madam Woods, ito ay bull case scenario pa lamang. Ibig sabihin, ito ang pinakamababang inaasahan kung magtutuloy-tuloy ang magandang takbo ni Bitcoin. So, base po sa gitnang prediction or yung kanyang yung katamtamang prediction ay posibleng umabot po siya or umabot po si Bitcoin sa mga presyong $700,000 to $750,000. At ang worst case scenario naman ay kahit papano ay aabot pa rin si Bitcoin sa presyong $300,000 kada Bitcoin. Imagine mo yan, kahit pinakamasamang senaryo ay higit pa rin sa doble ang kita mula sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Ngayon is bakit po naniniwala si Madam Katie Woods? Ayan, Madam Katie Wood na aabot si Bitcoin sa presyong $1.5 million. Ang isa po sa pinakamalakas na dahilan na binanggit ni Madam Katie Wood ay ang konsepto ng tinatawag na digital gold. Para sa ARK Invest, si Bitcoin na raw ang bagong anyo ng ginto, pero mas advanced, mas portable at saka mas secure. Unti-unti na raw nating nakikita na ang mga investors ay lumilipat mula sa physical gold papunta kay Bitcoin. Kapag tuluyan na pong napalitan ni Bitcoin ang papel ng ginto or gold sa market bilang safe haven asset, sobrang tataas ang kanyang demand habang ang supply po niya ay patuloy na nauubos. Dagdag pa rito ay sinabi ni Madam Wood na nagsisimula pa lang ang institutional investors tulad ng malalaking kumpanya at saka financial institutions sa pag-invest po kay Bitcoin. Ibig sabihin ay hindi pa natin nakikita ang full potential ng pagpasok ng big money sa crypto market. Ngayon is gaano ba karami ang supply ni Bitcoin ngayon? Ayon po sa data ay 95% ng kabuang supply ni Bitcoin ay namina na po. At ayon din sa ulat ng ARK Invest, halos 40% ng mga Bitcoin ngayon ay hindi na gumagalaw. Meaning, nakahold lang ito o naka-vault at hindi na binebenta. Ang natitirang hindi pa umiikot sa napapaikot sa supply ay mas kaunti pa sa 1 million na Bitcoin. At dahil po sa fixed na total supply ng Bitcoin na 21 million lamang, natural lang na habang lumalaki ang demand pero hindi po nadadagdagan ang supply ay tataas talaga ang kanyang presyo. Ang tawag dito ay supply shock. Kapag marami po ang gustong bumili pero konti lang ang mabibili, biglang magsa-surge po ang presyo ni Bitcoin. At dito po nakikita ni Madam Katie Wood ang daan papuntang $1.5 million. Ngayon is may posibilidad ba talaga na lumampas si Bitcoin sa presyong $1.5 million? Ayan. Oo, ayon po pa rin yan
sa ARK Invest. Sa isang ulat mula sa kanilang on-chain analyst na si Ginoong David Powell, ayan, ay possible raw na umabot pa si Bitcoin sa $2.4 million kung sobrang gaganda ang takbo ng adoption at kung mismong mga bansa ay magsisimulang mag-store or magtago nito bilang bahagi ng kanilang foreign reserves. Isipin mo kung magdesisyon ang mga gobyerno na gamitin si Bitcoin bilang bahagi ng kanilang yaman, magkakaroon po tayo ng demand na hindi pa natin kailanman nasaksihan. Ito na ang magiging peak ng institutional at saka nation level adoption. Ngayon is ano naman ang sinasabi ng ibang mga eksperto tungkol dito? Hindi lamang po si Madam Katie Wood ang may malakas na prediction. Nandito na rin si Ginoong Lawrence Lepard, isang kilalang investment manager, ay nagsabi rin na aabot daw si Bitcoin ng $10 million sa long term. Samantalang si Ginoong Michael Saylor ng Strategy ay naniniwala na $13 million per Bitcoin ang pwedeng marating nito sa loob ng susunod na 20 taon or 20 years. Kung totoo man ang mga ito, hindi lang buhay ang magbabago. Buong mundo ng finance ang magbabago. Ngayon ay ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? Para po sa atin dito sa Pilipinas, napakalaking oportunidad po nito. Sa simpleng pananalita, kung ngayon pa lang ay meron ka ng kahit maliit na halaga ng Bitcoin at umabot ito ng kahit $300,000 lang, malaki na po agad ang magiging kita mo. Ang 1,000 pesos na investment ngayon ay pwedeng maging 10,000, 50,000 or higit pa sa loob ng 5 taon. Hindi ito financial advice, pero isa itong paalala na ang tamang timing, kaalaman at disiplina sa pag-i-invest ay pwedeng magbunga ng malaki. Pero tandaan natin, volatile pa rin po ang crypto. Pwede po siyang tumaas ng todo, pero pwede rin po siyang bumaba. Kaya importanteng mag-aral, magplano at saka mag-risk management. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa prediction na ito ay hindi malabong mangyari ang mga prediction ni Madam Katie Wood, lalo na kung titingnan natin ang mga kasalukuyang senyales sa market. Padami na ng padami ang mga kumpanya na may hawak ng Bitcoin. Dumadami na rin ang mga bansang bukas ang loob sa blockchain at saka crypto. Hindi malayong ang simpleng digital money na ito ay maging susunod na digital reserve currency ng mundo. Pero mahalaga pa rin mag-ingat. Hindi po sapat na alam mo lang na tataas si Bitcoin. Dapat alam mo rin kung paano ka kikilos. Kailan ka papasok, kailan ka lalabas, anong porsyento ng pera mo ang i-invest mo sa crypto. Yan ang opportunity po ay nandyan, pero responsibilidad pa rin natin ang ating sariling pera. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.